umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, pagsuko ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Walang nilabag na batas ayon sa mga eksperto. Dating Pangulong Rodrigo Duterte malabong makakuha ng pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong crimes against humanity ayon kay Cristina Conti, Assistant Counsel sa ICC. Online harassment ng Duterte supporters, posibleng makaapekto sa hiling na pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Duterte. Mga judge ng ICC, target na rin umano ng online attack. Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., tiwalang hindi maaapektuhan ng mga isyu kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ang mga gustong magnegosyo sa bansa. At pagpapababa sa taripa ng ini-export na saging ng Pilipinas sa Japan, pinag-uusapan na ng Department of Agriculture at Japan. Narito na ang detalye ng mga balita. Walang nakikitang paglabag sa batas sa mga legal expert sa pag-surrender ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin pwedeng magamit na depensa ng dating Pangulo ang Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong termino niya. May balitang pambansa si Denise Osorio ng PTV. Walang nilabag na batas ang pagsusurrender ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang iisang tono ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at ni San Beda Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Aquino. Iginit nila na nakaangkla ang nangyaring pag-aresto kay Duterte sa Republic Act 9851. Ito ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. May batas na nagsasabi sa atin, Philippine Law, Section 17 of Republic Act 9851, the government has the option to surrender. Sinurrender nila. So that has authority of law. May batas na allowing them to surrender. Nakasaad sa Republic Act 9851 na maaaring hindi na ipagpatuloy ng mga otoridad sa Pilipinas ang investigasyon o paglilitis sa isang krimen kung may ibang hukuman o international tribunal nang numilitis nito. Paliwanag din ni Father Aquino, pawang isang opinyon lang ang pagsabing legally flawed ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Dahil kung may mali sa pag-aresto ay dapat pinagbigyan ng Korte Suprema ang hinihinging Temporary Restraining Order o TRO ni Digong. So kung talagang kumbinsido ang Korte Suprema na mali o may kamalian sa kanyang pag-aresto, they would have granted a temporary restraining order, which they did not do. In fact, they denied it because they said that the petitioners failed to prove that there was any right that was violated that was in need of immediate protection. Hindi na rin requirement ang pagharap sa local court ni Duterte bago i-turn over sa ICC dahil hindi na miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas simula noong 2019. Base kasi sa Article 59 ng Rome Statute, obligasyon ng bansang kasapi ng ICC na dapat agarang dalhin sa hukuman ng naturang bansa ang sospek o akusado. Ito'y para matukoy kung tama ang pag-aresto at nirerespeto ang kanyang mga karapatan. Pero dahil si dating Pangulong Duterte mismo ang nagpatanggal sa Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019, ayon kay Carpio, hindi na obligadong sundin ng ating gobyerno ang Article 59. Hindi na rin niya magagamit ang Rome Statute bilang argumento o para sa kanyang benepisyo. Dagdag pa ni Carpio, posibleng sumunod na mangyari ang pag-aresto kina Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayade na parehong pinangalanan sa charge sheet ni Duterte. Yes, yung ginamit against Duterte, pwede rin gamitin against the others, no? Pwede rin gamitin dahil yung batas na yon, Republic Act 9851, applies also to the rest of those who may be issued warrants of arrest by the ICC. Malabo rin daw makakuha si Bato ng proteksyon sa Senado. The provision of Article 6
is that a member of Congress is immune from arrest only while a session is going on and when the crime is punishable by not more than 6 years. So kung nahihigit ng 6 years ang parusa and crimes against humanity under Republic Act 9851 are punishable by more than 6 years, the Senate cannot protect him from arrest. Binigyang diin din ng mga eksperto na malabong makapagpiyansa si Duterte. Hindi kasi siya voluntaryong sumuko. Malimit din pinagbibigyan ng temporary liberty ang mga inaresto dahil sa crimes against humanity. Dagdag pa dito, isang flight risk ang dating Pangulo. Ibig sabihin, posibleng hindi na bumalik sa ICC kapag pinatawag muli para lumitaw sa hearing. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Posibleng makaapekto ang online harassment ng Duterte supporters sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya. Tina-target na rin kasi ng online attack maging ang mga judge ng ICC. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Kaliwat kanan ang protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiyansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo ng sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang hinaharas pa online yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon napapakita na talagang flight risk and napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang kampo ni President Duterte and magsasabi talaga magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. No, kung pwede siyang magtago. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Attorney Butuyan na may hihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero unang testigo ng prosecution ay yung akusado mismo dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, talagang wala effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Maaari pa ring umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiksyon sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwede siya mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC. May paalala naman si Attorney Butuyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. So, dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Malabong pansamantalang makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, may mga mabigat na criteria ang ICC para maibigay ang interim release kay Duterte kaya malabo itong makalaya habang nililitis ang kanyang kaso. Pinangangambahan din na baka takasan nito ang kanyang kaso para makipag-ugnayan
sa mga testigo kapag pansamantala siyang pinalaya. Malabo rin aniyang mabigyan ng interim release si Duterte dahil tinawag nitong politically motivated ang ICC. Magsisimula ng paglilitis kay Duterte sa September 23. Sinabi ni Conti na dapat paghandaan na ni Duterte ang pangangalap ng mga ebidensya hanggang September 22 at patunayang inosente siya sa kaso. Patuloy na umaasa mga magulang ng umunoy biktima ng extrajudicial killings o EJK na makakamit ang hustisyang matagal na nilang hinihintay kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Radyo Publiko Serbisyo ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Nanette Castillo, isa sa mga magulang ng napatay sa war on drugs. Naniniwala ito na maswerte pa rin ang dating Pangulo dahil dumaan pa ito sa due process. Isang karapatang hindi raw naibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Nanawagan din siya sa pamahalaan na manindigan sa tama at bigyang katarungan ang mga buhay na nawala sa ilalim ng madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, patuloy ang apela ng pamilya ng mga biktima sa gobyerno at sa mga kinaukulan na bigyan ng kaukulang atensyon ang kanilang hinaing. Napakabuenas panahon ni dating Pangulong Duterte na lahat ng karapatan niya ay kanyang magagamit. Samantalang yung mga naging biktima ng war on drugs niya ay patay po agad. Wala pong due process, walang karapatang pagtao. Tiwala ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi maaapektuhan ang mga isyong pampolitika, partikular na ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sektor ng pamumuhunan sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Parnilla ng PTV. Tiwala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang epekto sa mga nais mamuhunan at magnegosyo sa bansa ang nangyayaring ingay sa politika. Kasunod ito ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court dahil sa kanyang brutal na laban kontra droga at extrajudicial killings. Hindi po naaalarma ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong ng mga tao na involved po lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng mga foreign investors. Kamakailan lamang, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghayag na nasa 187 investment project na katumbas ng higit 4 na trilyong piso ang nasertipikahan ng Bureau of Investments. Inaasahang magbibigay ito ng malinis na kuryente, mas mura at mas abot kayang bilihin at magbubunga rin ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. Positibo ang pamahalaan, nabubuti ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Ito ang kabuang halaga ng produkto at serbisyo sa bansa na batayan ng masiglang ekonomiya. Nakaraang taon, naitala ang kabuang 5.6% na GDP. Hindi po kasi dapat nating isipin yung negatibo eh. Dapat lagi tayong mag-move forward para sa positive na mangyayari sa Pilipinas. Kasabay ng pagsisikap na mapasiglang ekonomiya, puspusan ang pamahalaan na mabigyan ng disenteng trabaho at maayos na mapagkakakitaan ng ating mga kababayan. 70 job fair ang ikakasa ngayong buwan ng Marso. Sa Metro Manila, mahigit 10 job fairs pa ang nakatakda sa mga darating na araw. Sinisikap ng gobyerno na makapagbigay ng mas maraming trabaho para matulungan ang mga maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Makikita sa website at social media accounts ng DOLE ang schedule ng job fair. Clazel Parnilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Malacanang walang nakikitang indikasyon para iakyat sa usaping legal ang mga naging pananalita ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa isang rally sa Davao City nitong weekend. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa.
Walang rasong nakikita ang palasyo para mauwi sa pagsasampa ng reklamo ang naging pananalita ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong nakaraang weekend sa isang pagtitipon sa lungsod ng Davao. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi balat sibuyas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ito nagpapadala sa gayong-gayong klase lang ng mga pagbatikos. Ganun pa man, ibang usapin na ni Castro kapag may elemento na ng inciting to sedition ang pananalita ng mga Duterte at ng mga taga-suporta nito. Kapag may panghihikayat na anya sa mga tao na magasik ng galit laban sa gobyerno o sa Pangulo, sinabi ni Atty. Castro na dito na kailangan kumilos. Pero sa ngayon, ayon sa PCO official, ay walang posibilidad na may magaganap na pagdulog sa korte sa gitna ng ingay sa politika sa kasalukuyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up. Nauunawaan naman ng Malacanang ang damdamin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa gitna ng mga ikinakasan nitong kilos protesta. Sabi ni Atty. Castro, normal lang ang pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng rally lalo't ang dahilan ng kanilang kilos protesta ay may kinalaman sa nangyari sa kanilang kinikilalang lider at idolo. Hindi anya nila pipigilan ang pagsasabi ng kanilang mga damdamin basta't matiyak lamang na hindi lilika ng alarma at hindi ahantong sa sedition o inciting to sedition ang isinasagawang pagtitipon. Hiling naman ang palasyo sa mga taga-suporta ng dating Pangulo maging mahinahon at ang katotohanan. Hindi po natin pipigilan ang kanilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition. At sa dinami-dami ng fake news na lumalabas ngayon, sinabi ng palasyo na malaki may tutulong ng mga nasa mainstream media upang matukoy kung totoo o peke ang isang balita. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Iginiit ng liderato ng Senado na nasa ICC ang desisyon kung papayagan nilang umuwi ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito ang panawagan na huwag gamitin sa pangangampanya ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. May Balitang Pambansa si JB Santiago ng IBC 13. Anumang desisyon ng Korte Suprema hindi binding sa ICC dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Yan mismo ang sinabi ni Senate President Jesus Escudero kahit manalo sa Korte Suprema ang petition for writ of habeas corpus ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan pang kasama nito. Giit kasi ni SP Escudero, nasa ICC pa rin ang bola kung papayagin nilang umuwi si Duterte. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon. Hindi pa rin daw papayagan ng Senado ang pag-aresto sa sinumang senador, lalo na kung may sesyon. Kaugnay yan kay Senator Bato de la Rosa, na dating PNP chief ng War on Drugs. Oras na lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya, umaasa si SP Cheese na handang sumuko si De La Rosa. Siguro on his oath as a senator, that's enough. Hindi niya kailangan mag-promise sa akin. But on his oath as a senator, I think we should expect that of him. Samantala, eksaktong 6 na taon na ang nakalilipas noong kumalas ang Pilipinas sa ICC noong Duterte administration. Sabi ni Escudero, desisyon na ng Pangulo bilang chief architect ng ating foreign policy kung dapat na ba tayong bumalik sa ICC. Ayon sa desisyon ng Korte, kaugnay ng pag-withdraw natin, desisyon din ng Pangulo ang pagbalik natin. Nanawagan din siya sa mga kandidato sa halalan 2025 na huwag gamitin sa pangangampanya ang pagkakaaresto ni Duterte. Magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at malalim na sugat sa lipunan na hindi makabubuti para sa bansa. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Pagpapababa ng taripa sa ine-export na saging ng Pilipinas sa Japan, tinalakay. Pagpapataas naman ng produksyon sa iba pang tropical fruits, tinututukan. May Balitang Pambansa si Vel Custodio ng PTV.
Pinag-uusapan na ng Department of Agriculture at Japan ang pagpapababa ng taripa ng ini-import na saging ng Pilipinas sa Japan. Alinsunod sa Philippine-Japan Economic Partnership Agreement, 18% ang taripa sa saging kapag winter season habang 8% naman pag summer, na mas mataas kumpara sa ibang bansa na halos wala nang ipinapataw na taripa ang exportation ng saging. Sa kabila nito, 75% ng market share ng Pilipinas sa Japan ay nagmumula sa saging. Within Japan, ang saging pa rin ng Pilipinas ang number 1. Sa tala ng International Trade Center, tumaas ang kabuuang exportation quantity ng Pilipinas sa iba't ibang klase ng saging. Mahigit 60,000 tonelada ang itinaas ng export quantity ng saging sa Japan batay sa huling tala noong 2023. Importante na mapababa yung taripa na ini-impose ng Japan doon sa ating mga export bananas para masigurado na mas competitive yung presyo ng saging sa Japan at yung ating mga exporters mapalago pa lalo yung industriya ng saging sa ating bansa. Tinalakay din ang pagpapataas ng production sa iba pang tropical fruits, kabilang ang mangga, pinya, desiccated coconuts at Hass avocado. Bukod sa investment attraction, maaari rin itong makatulong para sa food at job security, lalo na sa banana farmers at workers sa Mindanao. Ang hakbang ng DA ay nakaangkla sa 10-point agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong suportahan ang mga magsasaka. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Umabot sa $42 billion ang trade value ng durian sa China noong nakaraang taon. Malaking tulong yan sa kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino. Si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Well, as I said po, we have cordial relations with our host country and our host peoples. We have not received any report of members of the Filipino community being maltreated or untreated well as a result of detentions. Maayos ang pakikitungo ng mga Chinese nationals sa mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa China. Pagtitiyak ni Ambassador Flor Cruz, ginagawa ng embahada ang lahat upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa naturang bansa. Kabilang sa jurisdiksyon ng embahada ang Beijing at Xiamen at mayroon din itong konsulada sa Hong Kong SAR at Macau SAR. Sa kasalukuyan, isa ang China sa pangunahing trading partner ng Pilipinas. Sa katunayan, naipasok na ng Pilipinas ang durian sa market ng China at malaki ang tulong nito sa mga Pilipinong magsasaka na umaasa sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. China remains one of our top trading partners. Our total trade value po amounts to about $42 billion in 2024, which is about 21% of the Philippines' total trade value that year. Target pa ng Pilipinas na makapag-produce pa ng mas maraming produkto mula sa durian upang mapalakas pa ang kita ng mga magsasakang Pilipino. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Mula sa Philippine News Agency, plano ng DOTR Secretary Vince Dizon na ayusin o pagandahin pa ang serbisyo ng MRT-3. Kabilang dito ang paglalagay ng mga ilaw sa mga madidilim na bahagi ng mga istasyon ng tren at paglalagay ng mga covered walkway mula sa mga istasyon ng tren patungo sa iba pang mga sakayan tulad ng bus at jeep. Ang pahayag ay ginawa ni Dizon matapos itong sumakay ng MRT-3 kahapon at naranasan ang hirap ng pag-commute sa tren. Kinausap ni Dizon ang iba pang pasahero upang humingi ng suhestyon kung paano pa mapapaganda ang serbisyo ng MRT-3. Tumaas na sa 350 pesos mula sa dating 150 pesos ang subsistence allowance ng mga opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 84 na nag-aproba sa dagdag na allowance sa mga sundalo. Bahagi ito ng pagkilala ng Pangulo sa AFP na nagtataguyod sa kapayapaan sa bansa. Sakop ng increase na ito ang mga trainee at probationary second lieutenants at ensign na kasalukuyang sumasa ilalim sa training, gayon din ang citizen military training cadets at their service. You have been asking me to form this board for quite a while, and that's finally happened, and I know that you are waiting to work very well and very hard to make sure that
this peace process that we have embarked upon will continue. And now we are no longer just talking about it at a very high level. We are now actually making it work on the ground. Gagawing modelo ng Office of Civil Defense o OCD ang Operation Mayo ng Albay sa iba pang LGUs para ibahagi ang kanilang kaalaman sa paghahanda at pagtugon kapag mayroong nag-aalborotong bulkan sa kanilang lugar. Si Gary Carillo na Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Biyaheng Negros sa darating na Miyerkules ang ilang opisyal ng Albay Public Safety and Emergency Management Office para ibahagi ang kanilang operational procedure tuwing nag-aalboroto ang bulkang Mayon. Alinsunod yan sa hiling ng Office of the Civil Defense para makatulong sa paghahanda at pagtugon ng mga lokal na pamahalaan sa aktibidad ng bulkang Kanlaon. May technical support ako para i-share yung operational procedure ng Mayon Volcano during the preparations, pre-disaster activities and mitigation, and then response works, and then sa recovery. Yun ang isi-share natin. So, giit pa ni Dr. Daep, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbahagi ng kaalaman ang Albay sa ibang probinsya. Sa katunayan, bahagi na ito ng kanilang advokasya upang mapatatag ang kahandaan ng bawat rehiyon sa harap ng mga kalamidad. Bukod sa Bulkang Kanlaon, nais din ng OCD na gawing modelo ng ilang LGUs at mga residente na malapit sa Bulkang Taal at Bulusan ang Operation Mayon. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman sa ilalim ng Operation Mayon, umaasa ang pamahalaan na mas magiging handa ang mga taga-Negros sa anumang posibleng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Tiyak na iwas baha ang tinayong bagong gusali ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga estudyante ng Cabanatuan Nueva Ecija. Si Rick Yambao ng PIA Central Luzon para sa Balitang Pambansa. Mas ligtas na ngayong makakapag-aral ang mga mag-aaral sa Calagundian Elementary School sa lungsod ng Cabanatuan matapos maitayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang 437 metro kwadrado na gusali na may 2 palapag at 4 na silid-aralan. Ayon kay DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineer Robert J. Panaligan, madalas bahain ang paaralan kahit sa mahihinang pag-ulan na nagdudulot ng pagkaantala sa klase at pagkasira ng mga learning materials ng mga estudyante. Ipinaliwanag niya na upang matugunan ang problemang ito, itinayo nila ang bagong gusali na may mas mataas na pundasyon ng 1 metro upang hindi pasukin ng baha ang mga silid-aralan at matiyak ang mas ligtas at matibay na learning space. Samantala, ipinahayag naman ng punong guro ng paaralan na si Girly Sapdal ang kanyang pasasalamat sa bagong pasilidad at binigyang diin na ang mga maayos na silid-aralan ay magbibigay sa mga estudyante ng isang komportable at ligtas na lugar upang makapag-focus sa kanilang pag-aaral. Ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 14.7 milyong piso na pinondohan sa pamamagitan ng Basic Educational Facilities Fund ng Department of Education ay nagpapalakas at sumusuporta sa gampanin ng paaralan na magbigay ng dekalidad na edukasyon sa isang ligtas na kapaligiran. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Rick Yambao para sa Balitang Pambansa. Tinatayang aabot sa 2.4% ang inflation rate sa taong ito at sa susunod na taon dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas. Sa Monetary Policy Report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nakasaad na ang pagbaba ng taripa sa pag-aangkat ng bigas ay bahagyang makakaapekto sa inflation sa unang 6 na buwan na taong ito. Sa panahon ding ito, bababa ang inflation dahil sa patuloy na pagdating ng mga inaangkat na bigas. Gayunman, sinabi ng BSP na posibleng tumaas sa 4.1% ang inflation sa taong ito sa 4.6% sa 2026 kung patuloy na tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kasama din sa posibleng epekto ng inflation ang pagtaas ng singil sa kuryente, pamasahe at presyo ng baboy. Sa kakapasok lamang na balita, tinanggal na sa pwesto si Metro Rail Transit MRT3 General Manager Oscar Bongon. Alamin natin ang detalye kay Bernard Ferrer ng PTV para sa Balitang Pambansa. Bernard?
Ngayon, sa ipinadalang mensahe sa PTV News, sinabi ni Department of Transportation Secretary Vince Tison na naisumite niya na ang rekomendasyon sa magiging kapalit ni MRT General Manager Oscar Bongon. Sa ngayon, hinihintay na lamang official appointment papers mula sa Office of the President. Samantala, inatasan ni Secretary Dizon ang pamunuan ng MRT3 na palawigin ang oras ng operasyon sa gabi nang hindi bababa sa 1 oras. Bukod dito, pinag-utis din niya ang pagdaragdag ng mga tren tuwing rush hour upang mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, ang uling biyahe mula North Avenue Station ay alas 9:30 ng gabi, habang ang tren mula sa Taft Avenue umaalis ng alas 10:09 ng gabi. Wala pang tiyak na petsa kung kailan ipatutupad ang extension na ito. Inilabas sa Secretary Dizon ang kautusan matapos pagsagawa ng biglaang inspeksyon sa MRT kahapon sa kasagsagan ng rush hour kasama si DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan. Ilan sa mga stasyon na kanilang binisita ay ang Ayala Avenue, Shaw Boulevard at Taft Avenue. Tiniyak ng kalihim na gagawin nilang prioridad ang pagpapabilis ng daloy ng pila ng mga pasahero pati na rin ang mas maayos sa pagpasok at paglabas sa mga stasyon. Kabilang din sa nakatakdang aksyon ang paglalagay ng mas maraming ilaw sa madidilim na bahagi ng stasyon, pati na rin ang pagtatayo ng covered walkway mula sa mga stasyon ng tren papunta sa iba pang pampublikong transportasyon tulad ng bus at jeep. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.